Pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay sa napakagandang umagang ito. Malakas sa palakpak para sa Panginoon. Dahil ang lakas natin, para kanino? Para sa atin ba? Para sa ating Diyos. Say amen. Noong last Sunday ay binigyan nating pugay yung mga magagandang nanay. Say amen ng malakas. Alam nyo, yung mga magagandang nating nanay ay blessing sa atin. Amen? Kumbaga, ito ay bahagi ng ating buhay. Nakita natin yung pag-aaruga, pagmamahal ng ating mga ina. At kaya nga merong Mother's Day. Pero hindi naman bawat tinatawag na buwan ng Mayo. Sa lahat ng tinatawag na araw at panahon, dapat bigyan pugay natin ang ating mga ina. Say amen. At hindi lamang ho yung Mother's Day ang sineselebrate tuwing May. Sige nga, ano yung binigyang pugay din? Lahat ng magagawa, say amen. Alam nyo, nung ako ho, pag nagkatrabaho, tandang-tanda ko lagi ang tinatawag na holiday. Lalo na kapag halimbawang tumapat ang Biyernes, gustong-gusto ko yan. Tinitingnan ko, eto yung Biyernes, di ba? O tumapat ng May 1 ang Friday, tama ba ako? Tama ba ako? Yes, so, di ba? At binibigyan pugay natin ang mga manggagawa, say amen. Amen na rin ako. Yung kanilang tinatawag na effort, yung achievement na kanilang ginawa para sa ating ekonomiya ng bansang Pilipinas. Say amen. At alam nyo ba, ang tinatawag na Labor Day ay first na nangyari is 1908. Yan, para facts na rin. 18 years ng tinatawag na may Labor Day sa Pilipinas. At alam nyo ba, over 140 countries ang nagse-celebrate ng Labor Day. Out of ilan ang countries? Sam, ilan ang countries sa buong mundo? Out of 195. More than 80%. At yung May 1 ay katulad din natin, yung ibang mga bansa. Sa parte ng mga Russia, alam ko May 1 din. Saka yung tinatawag na United Kingdom, May 1 din. Hindi lamang yun, alam din ho natin na yung mga manggagawa ay malaking bahagi sa ekonomiya ng Pilipinas. Say amen. At hindi lamang ho yung mga manggagawa ho sa bansa natin, even the Lord honors yung mga naglilingkod sa Kanya. Say amen. Parang ang hina. Say amen. Mga lingkod ng Diyos, amen. Ino-honor ng Diyos yung mga paglilingkod nyo. Kaya nung last time, sinabi ni Mami Rechito, sa unang Korinto 15 verse 58, sinabi doon, yan po ang ating tinatawag na pag-aaralan. Pakiclick nga po. Ang unang Korinto 15:58, sinabi doon, therefore, my dear brothers and sisters. Sino yung mga dear brothers and sisters? Say amen? Tayo po yun. Yung iglesia, ang sabi doon ay stand firm, be steadfast. Sabi doon ay let nothing move you, giving yourself fully to the work of the Lord, for the labor of the Lord is not in vain. Doon po ito sa tinatawag na mababaw na salin po. Maganda po ang pagkakasabi. Doon sa aking tinatawag na Pinoy version, ang sabi doon sa 1 Corinto 15 verse 58 ay sinasabi, kaya nga mga kapatid, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon kasi alam ninyong hindi nasasayang ang mga efforts nyo para sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi nasasayang ang effort nyo sa Kanya. Kaya ang ating pinamagatan ng ating tinatawag na topic ngayon, in the Lord, sabi natin, in the Lord, your labor is not in vain. Pag sinabing natin vain, hindi masasayang. May kabuluhan. Merong purpose, may layunin, at kailan may hindi
mawawalan ng saysay, may saysay, ang lahat ng ating ginagawa, saan at kanino? Sa Panginoon. Tayong lahat ay yumuko at humingi ng patnubay sa ating Amang nasa langit. Dakila ka aming Ama sa lahat ng iyong mga gawa, Panginoon. Binigyan kami na napakagandang pribileyo ang sumamba, Panginoon, sa iyong harapan. Sino nga kami, Panginoon? Kami na nagkasala sa iyo, Panginoon, at marumi, Panginoon. Pero dahil sa iyong pag-ibig at kahabagan, nilinis mo kami at pinatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kaya naman, Panginoong Yesus, ikaw ay aming sasambihin. Sa pakikinig pa lamang, Panginoon, ito ay uri na ng pagsamba. Ibubukas namin ang aming mga pandinig, ang aming puso. Ikaw ang magsalita, Panginoon. Tinatanggap namin na hindi lamang kami nabubuhay sa tinapay, nabubuhay kami sa salita ng Diyos, Panginoon. Tinatanggap namin na ang tinig mo, Panginoon, o Diyos, ay patuloy, Panginoon, mangungusap, Panginoon. Ang iyong salita ang magbibigay sa amin ng gabay, kung paano namin mapagtagumpayan ang aming buhay. Magbibigay sa amin ng katatagan, Panginoon. Magpapaalala sa amin, Panginoon, ang aming Diyos, sa kailan pa man hindi kami iniwan, ni pinabayaan man, Panginoon. Aariing ganap namin ang iyong salita, Panginoon, sa umagang ito. Kaya nga, Panginoong Yesus, hayaan mo maging malaya ang banal na Espiritu Santo, Panginoon. Ibuhos mo mula sa iyong kalakitan ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Excited na kaming makinig sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, anumang gawa ng kaaway ay sinasansala namin sa pangalan ni Yesus. Lahat na yung magsabi ng malakas na Amen. Palakpak para sa Panginoon. Pag-aaralan natin kung bakit ba sinabi ni Pablo, with regarding, alam natin, which is Corinthians is church, kung bakit niya sinabi na ang lahat ng mga bagay o effort o paglilingkod nyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Kung makikita natin, sa Panginoon, may kabuluhan at kasaysay. Say amen. At malinaw, kung wala sa Panginoon, ang ginagawa natin ay walang kabuluhan at saysay. Say amen. Kung titingnan natin sa unang Korinto 3 verse 3, basahin ho natin yun. Sige, sundan po natin. Unang Korinto 3 verse 3, ang sabi ho ni Pablo, nirebuke niya yung church ng Corinthians, ang sabi niya, kasi nabubuhay pa kayo gaya ng mga tao sa mundong ito. Pag nag-iingitan kayo at nag-aaway, di ba proof yan na makamundo pa rin kayo? At ano ang standard nila? Ang standard pa rin ng mundo ang sinusunod ninyo. Kapag nabuhay ka pala sa standard ng mundong ito, ang buhay mo ay walang kabuluhan, walang saysay. Say amen. Tingnan natin. Ito ay paalala sa atin. Paano kaya na mawawalang kabuluhan ang buhay mo kung susundin mo ang standard ng mundong ito? Kasi may nakita ako sa Luke 12 na buhay sa standard ng mundong ito. Kung titingnan natin sa mundong kaisipan, walang problema ito. Makabuluhan ito. Sige, checkin natin yung Lucas 12. Alam natin yung Lucas 12. Ang Lucas 12 ay istorya o kaya ay talanghaga ng mayamang hangal. Sige, buksan po natin. Sundan natin. Luke 12, nandun po ba tayo? Say amen, walang malakas. Yan. Sa Luke 12, sabi doon, 16, shortcut na naman natin. Tapos nagkwento si Jesus ng parable sa kanila, may isang mayaman na nakapag-harvest ng marami sa bukid niya. Meron isang mayaman na nag-harvest sa bukid niya. Makikita natin na ang mayaman na ito ay umani at tiyak nagbigay ng malaking effort. Say amen. Makabuluhan? Yes! Yung magsipag ka at magbigay ka ng effort, makabuluhan? Amen. Namuhunan siya kasi mayaman siya at maaaring namuhunan, makabuluhan? Amen. Sinangayon na natin. Naisip niya, ano kayang gagawin ko ngayon? Wala na akong mapaglagyan ng mga hinarvest ko. Alam ko na, ipapagiba ko ang bodega at magtatayo ng mas malaki. Nung nakita niya, sa dami ng kanyang hinarvest, hindi kasya, yung kanyang tinatawag na mga harvest doon sa bodega, gagawa siya ng isang malaking
bodega para isuksok yung mga hinarvest niya. Ang tanong ko, yung plano niya ba yung makabuluhan? Makabuluhan. Say amen. Masama bang mangarap? Hindi. Kasi nangarap siya na yung harvest niya mailalagay doon. Tingnan nyo ha. Makabuluhan. Sinabi doon sa 19, tapos sasabihin ko sa sarili, ang swerte mo talaga. Marami ka nang naipon para sa maraming taon. Tanong ko, yung pag-iipon, makabuluhan? Makabuluhan. Tama. Maigi. Maganda yung nag-iipon ka. At sinabi niya, magre-relax ako, kumain, uminom, at mag-e-enjoy. Makabuluhan ang isang taong nagre-relax at nag-e-enjoy? Say amen. Tama. Pero anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Diyos? Hello? Anong sabi ng Diyos? Babawin natin. Ang sabi ng Diyos, bobo. Bobo. Hangal. Nagulat tong ilan. Sinabi ho ng Panginoon, basahin natin. Mamamatay ka ngayong gabi. Sino ngayon ang makikinabang sa pinaghirapan mo? Ang pinaghirapan mo ay walang saysay. Ang buhay mo ay walang saysay. Hello? Anong mali dito sa talinghagang ito? Merong mali dito. Nakita nyo? Standard ng tao, ang sabi ng Diyos, hangal. Walang kabuluhan. Bakit? The futility of siya yung nagmamayari. Makikita mo, no? Dito, ko, ako, akin. Sinabi niya, di ba? Basahin natin. Wala akong mapaglagyan ng harvest ko. Alam ko na ipapagiba ko, doon ko, magsasaya ako, ito ang gagawin ko, mag-e-enjoy ako, pero nakakalimutan niya na ang bagay na nasa kanya ay pinagkatiwala lamang. Hello? Hello? Dahil ang bagay ng lahat ng nasa iyo, ang Diyos ang nagmamayari. Say amen. Nagmamayari ang Diyos. Pangalawang bagay, na ang lahat ng karangalan, sino ang naitaas? Dahil sa karunungan ko. Dahil sa kasipagan ko. Dahil talentado ako. Sino ang napataas? Ang sarili niya. Hindi niya naparangal ang Panginoon. Nakita niyo yung pattern at standard ng mundong ito. Say amen. At ang bagay na ipinagtuon niya ng lubos sa buhay niya ay mga bagay na temporal. Say amen. Kung makikita natin, kaugnay ito ng sinabi ni Pablo sa konteksto ng unang Corinthians 15. Ang unang Corinthians 15, kaya nga sinabi niya, kaya nga. Therefore, ibig sabihin, yung ilalaman ng 1558 ay kaugnay ng tinatawag na buong chapter. Ang nakalagay dito, tingnan na nga huli natin sa unang Corinto 15. Ay ang pagkabuhay mag-uli ng ating Panginoon. Say amen. Pinipreach ni Pablo dito. At isa sa mga sinabi niya, 15, verse 40, ang katawan na masisira at sa 40, meron tayong katawang panglangit. Yun ang pangako ng Diyos sa mga nananampalataya na bagamat tayo mamatay, masira ang ating katawan. Dahil sa pananampalataya at dahil sa pagkabuhay na muli, merong katawang panglangit. Say amen na malakas. Tingnan nyo
Kung meron kang katawang panlangit, ibig sabihin, ang katawang ito ay may gagawin. Hindi ka lalagay doon na wala kang gagawin. Say amen? Tama ba? At yung mga ginagawa mo pala ay merong kaugnayan sa iyong pupuntahan. Say amen. Yung mga ginagawa pala natin ay preparasyon natin sa ating destinasyon. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Kinokondisyon na tayo ng Panginoon. Pagdating doon sa langit, ay yun na ang magiging buhay na natin. Dahil ang tunay ng kalugan ng buhay at saysay ng buhay nung makilala mo ang ating Panginoon Jesus. Say amen ng malakas. Nagkaroon ng saysay at kahulugan ang buhay mo nung makilala mo ang Panginoong Jesus. Say amen. At ang buhay mo ay para saan? Sa karangalan mo ba? Para sa kanyang kalwalatian. Kaya nga, ang unang bagay that will not in vain if our aim is for the glory of God. Our aim, ang naisin natin, sabi doon sa tinatawag, pakiclick po, that everything comes from God alone. Everything's lived by His power. And everything is for His? Tanong ko sa inyo, yung bang tinatawag na pananalipin nyo ay para sa kanyang kalwalatian? Humina. Hindi iyan sa'yo. Para yan sa kalwalatian ng Diyos. Amen. Yung lakas mo ba ay para sa kalwalhatian ng Diyos? Amen? Yung bang talento mo, yung skills mo para sa kalwalhatian ng Diyos? Amen? Para parangalan siya? Dahil sinabi doon that every creation, pakiclick po, is for His glory. Iba yung standard ng Diyos sa standard ng tao. Tatandaan ho natin yan. Si Tatay Richard, alam nyo ba, mas malakas pa yan sa Olympian. Yung Olympian sa track and field, 100 meters dash ay kaya ng 7 point something seconds to 8. Pero si Tatay ay mas malakas ang kanyang tinatawag na mga paa dahil nagdadala siya ng mabuting balita. Agree ba kayo? Amen! Dahil sa paningin ng Diyos, mas niluluwalhati ni Tatay ang kanyang katawang pisikal para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung sasakyan ni Tata, mas maganda pa yung sasakyan ni Tata kaysa sa tinatawag na Formula 1. Yung dahil bakit? Ginagamit niya ang kanyang sasakyan para saan? Sa kaluwalhatian niya. Sino ang mas mayaman? Yung nagbigay ng 5 kusing? Yung balo? O yung tinatawag na mayamang hangal na maraming tinatawag na possession. Sino mas mayaman sa paningin ng Diyos? Nagbigay. Iba ang standard ng Diyos. Dahil ang Diyos tumitingin saan? Lakas, saan? Sa dami ng pera mo? Sa katungkulan mo? Sa estado ng buhay mo? Saan? Lakas! Sa puso ng bawat nananalig. Nagmamahal, sumasamba, nagpapasalamat sa Kanya, kumikilala sa Kanya, at itinataas siya. Doon natutuwa ang Diyos. Say amen. Kaya ang oras mo ngayon ay makabuluhan. Kung ikaw ay nakikinig, ginawa mo yan ng makabuluhan. Dahil darating tayo, mag-fellowship tayo, sama-sama sa iyo sa Panginoon. Say amen. Ang ating pananamba, pag-awit ay makabuluhan. Kung ikaw ay sumasayaw, kumakanta, dito, mahabol ka pag halimbawa sa tinatawag na video, gusto mo 100. Kung ginagamit mo ang iyong pag-awit para sa Panginoon, makabuluhan yan. Tatandaan nyo na ang lahat-lahat sa atin ay para parangalan ng Diyos. Ibig bang sabihin, hindi ka na pwedeng maging mayaman? Hindi, bigay nga ng Diyos yan eh. Ang motive mo is to aim for glory to God. I-honor ang Panginoon. Naalala ko yung nanay ko. Yung nanay ko, maraming tinatawag na tinatawag na napanalunan sa Zumba. Kita mo na, di mo?
Yung lakas mo, sabi ko, Nay, sino ang pinaparangalan mo? Ang Diyos na nagbigay sa akin ng lakas. Diba? Iniaalala, kaya nga sa mga aral alalahanin mo ang Diyos. Ang lahat ng bagay sa'yo, hindi ka nagmamayari. Ang Diyos na nagmamayari. You aim to honor God because the Lord nakatingin sa ating puso. Say amen. Sa ating puso. Pusong handang magbigay sa Panginoon. Giving yourself, sa English doon, giving yourself. It will not in vain if we give ourselves. Giving means you are willing to give your life. Sino ang willing ibigay ang buwan niyang buhay sa Panginoon? Say amen. Willing to give your talent, your skills, your money. Humina na. Willing na maglingkod sa Panginoon. Say amen. Bakit ka maglilingkod? Dahil ang lahat ng bagay ay may rason. Tanungin nga natin personal ang ating sarili. Bakit ako maglilingkod? Sige nga, personal. Kung sabihin sa'yo ni Lord, bakit ka maglilingkod? Dahil sinabi yun ni Pablo, pakiklik po sa Romans 15 verse 10. Napakaganda po na yung sinabi ho ni Pablo. Romans 15 verse 10. Dito na po doon sa konteksto po mababa. Ako yung pinakamababa sa lahat ng apostles. Sa totoo lang, hindi ako deserving na tawaging apostol kasi pinahirapan ko yung church ng Diyos. 10. Pero dahil sa sobrang kabutihan ng Diyos, sino ang nakaranas sa kabutihan ng Diyos? Say amen na malakas. Ito ako ngayon. Maganda ba ang buhay mo? Say amen na malakas. Dahil ba yan sa'yo? Lakas mo. Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, sasabi mo, it is my best time of my life dahil sa kabutihan yan ng Diyos. Tuloy natin. At hindi naman nasayang ang binigay niyang kabutihan sa akin. Yung binigay niyang kabutihan, yung binigay niyang grasya, pabor, ay hindi na sayang. Not in vain. Ang totoo nga, mas masipag akong nagtrabaho kaysa sa kahit sinong apostol, though hindi ko yan nagawa sa sarili ko, lakas ulit, nagawa ko yan dahil sa sobrang bait ng Diyos sa akin. Say amen ng malakas. Kung bakit ako maglilingkod? Dahil sa napakalaking pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Amen. Kung titingnan mo yung buhay mo noon nang wala sa Panginoon at buhay mo ngayon, ang sasabihin mo ay mapalad ako dahil sa Panginoon. Then, yung paglilingkod pala natin is the act of our gratitude. Tanda yan ang pagpapasalamat. And gratitude is not only spoken by words. Pag ikaw ay nagpapasalamat, ipinapakita ito sa gawa. Say amen. Sa Mark 8, nung si Jesus ay nagmiministeryo, pinagaling niya ang biyena ni Pedro. Anong ginawa ni Pedro? Anong biyena ni Pedro? Nagmall ba? Ha? Anong ginawa ng biyena ni Pedro? Nagsumba ba? Ha? Anong ginawa? Basahin mo sa Mark 8. Sige nga, ano yun natin sa Matthew, Mark? Mark 8. Agad na bumangon at nagsilbi sa Diyos. Nakita nyo? Agad siyang bumangon at nagsilbi sa Diyos. Sa Lucas, sino nakakalala ng pinagaling ng Panginoon nang inaalihan ng demonyo? Di ba? Lehiyon. Napakadami. Pinahirapan siya. At nung siya ay nakalaya, anong ginawa niya? Sa Lucas 12, pagkakalam. Lucas, tingnan ko lang yung konteksto ko. Sa Lucas, giving yourself.
Sa Mark 5, verse 1 to 20. Nakita natin, pinagaling ni Jesus yung lalaking sinapian. Doon na lang tayo sa 19. At 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nagmakaw yung lalaki na pinagaling ni Jesus. Payagan siyang sumama sa kanya pero hindi pumayag si Jesus. Sinabihan niyang, umuwi ka na at sabihin mo sa kamag-anak mo kung gaano kalaki ang ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung gaano nahabag sa iyo. Kaya pumunta yung lalaki sa Decapolis. Anong utos ng Diyos? Sabihin doon sa kanyang pamilya. Sabihin sa taga roon. Pero Decapolis, dahil hindi niya makontain yung pasasalamat niya. Ilang city niyang nag-share siya ng gospel? 10 syudad, 10 city, Deca means 10. Gaano katindi yung paglilingkod na yun? Mula dito hanggang Maynila. Kaya pala ang paglilingkod ay yung mga taong nakakaunawa at naka-experience ng kabutihan at kabaitan ng Diyos. Say amen na malakas. Say amen! It's a way of gratitude. Sabi doon, paglilingkuran ko ang aking Diyos. Kasi kung hindi nyo pinaglilingkuran ng ating Diyos, sino ang ating Panginoon? Hello? Dahil marami sa atin, gusto lang si Lord, gusto lang Savior. Say amen. Lord, iligtas mo ako sa utang ko. Lord, iligtas mo ako sa aking karamdaman, pagalingin mo ako. Lord, iligtas mo ako sa kapamakan, iligtas mo ako sa araw-araw kong budget. But He's not only Savior. Anong kanta natin? He is our King. Say amen. Kapag hari, ano tayo? Servant. At yung servants, nagsisilbi saan? Sa hari. He is also a master. Say amen. At kung master, ano tayo? Nagsisilbi sa master. Pero alam nyo nakakahanga, doon din sa inawit natin, ang nakakahanga, kapag hari ka, anong gagawin mo? Magsabi ng utos. Tama ba? Yun lang gagawin mo. Hari ako. At ito ang gagawin mo. Dito, dito, dito. Pero yung king at yung master, ibinaba niya ang kanyang sarili para sa'yo. He is a lowly heart. Mababa, mapagkumbaba. Kasi kapag naglilingkod ka, sino kasama mo? Hello? Sino ang kasama mo? Kasama mo ang Hari at Panginoon. Say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ba't hindi naglilingkod? Kasi may pangangailangan ako. Ako ho ay, tayo sinabi ni Pablo, hindi na sayang ang binigay ng Diyos sa akin. Kung hindi ka naglilingkod, sinayang mo ang pagkakataon ng pinakamagandang moment ng buhay mo. Ang isa sa pinakamagandang moment ng buhay ko, nung nakilala ko ang Panginoon at naglilingkod ako sa Kanya. Because you are willing vessel eh. Ano ka, sisid lang ka eh. Kapag sisid lang ka, ang Diyos, sino nagbubuo sa'yo? Ang nakakita ka ng mga kahanga-hangang pangay. Tinestimony yun ng aking asawa dito. 0 talaga ako sa sales. Noong April, wala po talaga akong sales sa marketing talaga. Doon sa pagbebenta ng lupa. Wala, as in wala. Kasi sa paglilingkod, nangangailang ka ng Nag-outreach po kami sa mga bata at sa kabataan. Hindi kayang suportahan ng church. Siyempre, pag ikaw naglilingkod, hindi mo kayang tiisin din. Anong gagawin mo? Nagtuturo din po ako sa shelter. Sa shelter, walang budget for doon. Kailangan mong pagbigay. Tanong ko,
Sino ang may responsibilidad sa mga lingkod? Sino? Kasi siya yung tumawag at pumili. Say amen. Gagawa ang Diyos ng kaparaanan na hindi mo inaasahan. Nung time na yon, may nagpatulong ho sa akin na mag-ayos ng building permit. In-assist ko yung mga requirements niya. Then suddenly, sabi niya sa akin, ito, para sa'yo ito. Siya ba nagbigay? Tuwan-tuwa ako sa Panginoon dahil alam ng Diyos na kailangan ko na. Meron ho sa akin na nagtanong within legal, then sabi ko, hindi dapat ganyan, kailangan ng dokumento. Inisis ko doon sa biyaya ng Panginoon, kay T. Presi. At alam nyo, sabi sa akin ni T. Presi, pumunta ka dito ng buong umaga, may bibigay ako sa'yo. Then, sa documents, may inassist ako, inaayos ang dokumento, binigyan din ako ni Lord. Alam niyo, tuwan-tuwa yung puso ko. Bakit tuwan-tuwa ang puso ko? For 26 years, hindi nagbago ang Diyos sa atin. Say amen. Hindi magbabago ang Diyos. At alam mo, nagpapasalamat pa ako. Isa sa mga, dami kong pasasalamat, baka kulang ho yung ano. Ang isa sa pasasalamat ko sa Panginoon, napangasawa ko pong si Carla. Isa sa mga blessing sa akin, napangasawa ko si Carla. Dahil hindi bukod sa maganda, si Carla. Totoo lang ho, sa biyaya ng Panginoon, 23 ho naging kasintahan ko. 23. At alam niyo, pinasasalamatan ko. Kasi kung iba na pangasawa ko, pag-aawayan namin yung ministry eh. Hindi niya mauunawaan eh. Pero yung asawa ko, kasama ko sa ministeryo ng paghahayo ng mga kabataan at mga bata at gayon din sa shelter. Natutuwa po ako kasi naiuunawaan niya po ako. At alam niyo ba, kapag ikaw ay tinatawag na naglilingkod sa Panginoon, yung tibok ng puso ng Diyos ay siyang tibok mo din. Tama ba? Dahil mamahalin mo yung mga minamahal ng Diyos. Nagtuturo po kami sa shelter, sinama ka po siya. Parehas po yung aming naramdaman. Nagpalaro kami doon, yung rumble salita, yung bata gumilid. Sabi, Kuya Andrew, hindi ko po alam. Sabi ko, hindi mo alam? Ano ito? Hindi niya alam ang A, hindi niya alam ang E, hindi niya alam ang I. Dahil hindi siya nakapag-aral. Sila po yung shelter, yung mga kabataan gumawa ng mga krimen sa tansa. Naawa po ako sa bata. Kasi hindi man lang siya nakatungtong ng grade 1. Gaanong kapribileyo ang binigay sa'yo? Naglilingkod ka sa hari ng mga hari. Nararanasan mo yung pag-ibig niya. Naranasan mo yung katapatan niya. Naranasan mo yung kabutihan niya. And even the desire of your heart. Akala ko ang pag-asa ko noon, di ba, sa ibang bansa. Pero hindi niloob ng Panginoon kasi sabi ng Panginoon sa akin, maglingkod ka. Dahil even the desire of your heart, ibibigay ko. Napatayo po kami ng bahay at lupa dahil yan sa biyaya ng Panginoon. Ni-reward ni Lord yung mga paglilingkod. At alam nyo ba, naitanong nyo kung bakit hindi ako nag-sales noong April. Nagtanim po ako. Iyon yung magsasakato. Nagtanim po ako ng gulay ng Abril dahil sa biyaya ng Panginoon, anticipated ko uulan ng Mayo. At malaking maitutulong ho sa amin yan sa pagkokonsumo ng gulay. Marami na po kaming gulay sa biyaya ng Panginoon. Even the desire of your heart, ibibigay ng Diyos yan. At bawat taon, bawat panahon, makikita mo, mahahanga ka sa Diyos. Makikita mo na kasama mo siya. Kaya, kung ikaw, na kinakatok ng Panginoon, sinasabi, maglingkod ka. One of the best moments sa buhay mo, yung paglilingkod sa hari ng mga hari. Say amen ng malakas, amen! Then give yourself to the Lord. Dahil sa Panginoon, sabihin natin, walang oportunidad, napakadami pong oportunidad. Kung ikaw at naman tayo marunong maglinis, amen? Maraming oportunidad. Maglinis,
magpulot ng kalat, magligpit. Yung ating mga kapatid, pinagagamit yung kanyang sasakyan, di ba? Para doon sa pag-ano ng mga equipment. Yan, gawaing paglilingkod. Alam niyo po, ang pagpapastor at paglilinis ng church, parehas din ba? Parehas. Si Pablo nga, sinabi niya, kami mga alipin ng Diyos. Servant tayo ng Panginoon. Ang kailangan lang, willing lang tayo at lagi tayong available. At meron tayong oras. Lagi anong katwiran ng paglilingkod? Wala akong time. Tanungin ko, yung mga bagay na mahalaga sa iyo, may oras ba? Meron. Dahil alam mo, yun ang mahalaga, binibigyan mo ng oras. Mahalaga ba sa atin ang Panginoon? Say amen? Bigyan natin ng oras ang Panginoon. At pangatlo, kung bakit sinabi ho ni Pablo yan, pakiklik nga po. Apakaganda ng pangako ng Panginoon sa unang, sa Isaiah 65 verse 13. Therefore that the Lord says, my servants will eat, but you will go hungry. My servants will drink, but you will go thirsty. My servants will rejoice, but you will be put into shame. My servants will shout for joy with glad heart, but you will cry out with heavy heart. And not only you, hindi ka pagpapalain. Pakiklik nga po. Even from your generation to generation, pagpapalain ng Diyos. Kaya ako, ang panalangin ko ho sa aking anak, pinag-pray ko na po yung anak ko kung sino po yung mapapangasawa. Opo, pinag-pray ko. Sinabi ko, Lord, lingkod din, Panginoon. Kasi ang nasa ng puso ko, hindi maputol sa henerasyon namin ang paglilingkod. At kung paano mo kami ginamit, Panginoon, mas lalo mo silang gamitin ng lubos. Yun ang panalangin ko sa aking anak. Alam ko naman sinecure na ni Lord yung mga mapapangasawa nila dahil pinapanalangin ng isang ama. At napakagandang tingnan kapag ang mga pamilya ay naglilingkod. Say amen. Nasama-sama. Kaya patuloy tayong maglingkod. Pangatlo, may problema po kasi yung church ng Corinthians. Basahin mo natin. Ang problema dyan, nagkakaroon ng away, faction, division. Pangalawa, nagkaroon ng tinatawag na sexual immorality, tolerating incense. May kapatiran na sarili niyang stepmother, nakapagrelasyon siya. Basahin nyo na lang sa unang Korinto 15:5. Nagdemandahan sila sa isa't isa dyan. Kapatid sa kapatid, nagdedemandahan. Sexual immorality. Apakabigat po ng sinabi ni Pablo dyan. Yung mga ilan ay nakikisiping sa mga prostitute. Sabi ni Pablo, no? Yung katawan ninyo ay katawan ni Kristo. Yung bahagi nyo ay katawan ni Kristo. Pwede bang magsama ang bahagi ng prostitute? At gayon din ang bahagi ng katawan ni Kristo. Pwede ba magsama ang bahagi ng kahalayan? At bahagi ng kabanalan? Disregarding ng weak, dinedisregard nila at wala ho silang pagmamahal. Pakiklik. Wala ho silang pagmamahal. Pangatlong bagay ay integrity. Sinabi ho ni Pablo to stand firm. Manindigan sa pagiging Kristiyano. Say amen. Panindigan natin. Kung tayo kay Kristo na. Say amen. Mabigat ang sinabi doon. Sabi doon, pakiklik. You cannot drink the cup of Christ, but you drink the cup of demon. You cannot partake the table of the Lord. Pero kung sino ang kasama mo? The table of demons. Salita po ng Panginoon yan. Diba? Sabi ni Pablo sa unang Korinto 15 verse 1 to 2, pakiklik po. And now, brethren, sige nga ho, dun sa mababaw na konteksto, pakinggan nyo po ito. Unang Korinto 15:1. Ngayon nga naman, kapatid, gusto kong i-remind sa inyo ang Diyos ang nagsasalita dito. Magandang balita na preach ko sa inyo, tinanggap nyo at naging basihan ng faith nyo. Ano ang basihan ng ating pananampalataya? Mabuting balita, say amen. Naligtas kayo dahil sa magandang balita. Kung talagang pinanghawakan nyo ito, pero kung hindi, binabaliwala ang paniniwala ninyo. Then you have believed in vain. Kung hindi nakikita sa buhay natin si Kristo, ang pananampalataya natin ay
Baliwala. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Tama ba? Say amen. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay may kabuluhan. Naalala ko po yung kwento tungkol sa tinatawag na sheep tip. Ano nga po ulit? Sheep tip, magnanakaw ng tupa. Sakit sa ulo ho yung dalawang kabataan na magkapatid. Ninanakaw yung tupa, pinagbebenta. Tapos yung iba'y kinakatay. Kaya nung nahuli sila, tinandaan sila dito. S-T. S-T. Yung panganay, sa sobrang kahiyan, umalis. Pero yung bunso, ay dahil sa kanyang ginawa, humingi siya ng tawad at pinakita niya sa gawa. Tinulungan niya yung mga tinatawag sa pagkakarpintero sa bahay. Tinulungan niya yung mga tinatawag na mga may bahay na nangangailangan ng pag-aaruga ng mga bata. Wala siyang ginawa kundi pagsisiyan yung kanyang kasalanan hanggang siya'y tumanda. Pinatawad ng bayan ng kanyang kasalanan at pagkatapos nung pinatawad, tinanggap po siya at minahal. Kaya nung isang beses, merong isang dayo doon at sinabi, ano kaya doon sa nakalagay, doon sa noo ng taong iyon? ST. Anong sinabi ng mamamayan? Sheep tip ba? Saint. Yan ay saint ibinigay ng Diyos sa amin. Tanungin nga natin ang ating mga sarili. Anong nakikita sa atin ng ating kapitbahay sa ating buhay? Yung iba tumatawa. Anong nakikita sa ating buhay ng ating mga asawa? Anong nakikita ng mga katrabaho natin? Nakikita ba si Kristo? Say amen? Dahil kung namumuhay tayo sa integrity, meron tayong bunga. Say amen? Tingnan mo yung katabi mo kung may bunga. Sabi ni iba, oh, namumula-mula pa at ang dami, bungang araw. Kasi makikita yung tinatawag na kabaitan, say amen, pagmamahal, pagpipigil sa sarili, kagalakan, kapayapaan, sa isang taong nagtitiwala, nakikita yan sa buhay natin. Say amen. Kahit bubot, kahit konti. Di ba pinagtatawa natin minsan yung mga kapitbahay natin, tingnan mo yun, no? Akalain mo ba? Nasilisihan siya. Bakit? Ang puputi nila, pero yung, yung anak niya, tinan mo ang itim-itim. Dapat ganun. Kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, nabubuhay tayo saan? Sa pananampalataya. At nakikita sa ating mga buhay. Uulitin ko ulit. Integrity napaka-importante, lalo sa mga lingkod. Say amen. Sabi ni Pablo, gayahin niyo ako dahil ginagaya ko ang pamumuhay ni Kristo. Sino ang ating ginagaya? Sige nga, mga kabataan, sino ang ginagaya natin? SB19? Ha? Blackpink? Kasi kung sino yung ginagaya mo, yun ang tinutularan mo. Say amen. Pero dahil ikaw'y mananampalataya, dapat malaki yung impluwensya ni Kristo sa buhay mo. At nakaka-impluwensya tayo ng tao. Kaya tinan nyo, kapag tayo ay nag-share ng gospel, madali silang ma-encourage eh. Dahil meron silang nakikita sa buhay natin. Say amen. Nakikita si Kristo. At panguli, sabi doon ni Pablo, let nothing move you, let nothing stop you. Never stop. Kung ikaw, mga naglilingkod sa Panginoon, say amen. Huwag huminto. Yung mga nagtitiwala sa Panginoon, say amen. Yung nananalangin sa Panginoon, say amen. Alam natin, minsan nakakapagod. Tama ba? Normal. Ang tao ay napapagod. Lalo na kapag halimbawang sinesyaran mo yung husband mo, no? Ang tagal-tagal mo nang sinesyaran, pinag-pray mo na, pinasting mo pa. Di ba? Kulang na lang hampasin mo ng tinatawag ng ng takip ng kalan para Pero tingnan niyo yung panalangin ni Nanay Rosalinda. Kung uminto ba siya sa pananalangin at pag-share kay Tatay Boy,
Ang tanong ko, may bubunga ba? Wala. Kung iinto, sino lugi? Tayo. Sino mananalo? Si Satanas. Di ba? Dahil darating ang araw, yung mga naglilingkod, sabi sa Matthew 24, manlalamig at bibitaw. Bibitaw ka ba? Hindi. Tingnan niyo yung panalangin ni Jilik, di ba? Jilik, nagbunga ba? Nagbunga. Nashare niyo yung tatay niya, na-encourage niya dito. Sa mga nag-outreach, amen. Akala natin, no? Sa dami ng ating shenaran ng gospel, para bang walang bunga? Pero tatandaan nyo, ang sabi ni Pablo rin, ang responsibilidad namin ay mag-dilig at mag-tanim. Sino ang may responsibilidad na magpagtubo at magpabunga? Huwag mong trabahuin ang trabaho ng Diyos. Mapapagod ka lang. Hayaan natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, yun ang ating gawin. Huwag huminto. Baka sabayin nyo sa akin, masyadong matigas yung preaching na ito. Naalala nyo yung Lucas 6? Sabi ng Jesus, ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay. Tama ba? Ilan ang disipulo niya, Tay Bini? Mahigit. 72, alam ko, mahigit. Umayo sila, di ba? Tanong ko sa iyo, nung preach niya yung matigas na panapag-preaching, ilan ang natira? Iilan lang. Buksan natin sa Lucas 6. Iilan lang po natira doon. Sige, buksan natin yung Lucas 6. Sige, talong po muna tayo ng ibang konteksto. Maganda po ito. Lucas 6:68. John 6 pala, sorry. John 6, sama. John 6, sa John 6. Pasensya na po, hindi po nailagay. Pakiclick po. Huwag pong huminto. John 6. Anong sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa John 6, verse, yan, 61. Alam ni Jesus na natatanungan sila kahit di nila sasabihin sa kanya. Kaya sinabi niya, sabi mo personal, suko na ba kayo dahil dito? Sabi sa ibang konteksto, aalis din ba kayo? Pero ang sabi ni Simon Pedro, 68. Sumagot si Pedro, Lord, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at naiintindihan namin na kayo ang banal at pinadala ng Diyos. Marahil, ang unang tinatamaan ng mga problema, lagi yung lingkod. Sabi ko nga dito ang mga tumatayo dito, hindi nyo alam yung mga pinagdadaanan. Hindi nyo alam yung mga problema. Pero ang sinabi ni Pedro, pakiclick nga po, 2 Corinthians 4, verse 18, tama po yun? Sige po. Saan nakatingin si Pablo? Sa mga bagay na hindi nakikita. Sa mga pangako ng Diyos. Nakatingin sa karakter ng Diyos, sa tulong ng Diyos. Dahil yung mga bagay na nakikita ay temporal lang. At yung mga bagay na hindi nakikita ay eternal. At ang ganda sinabi niya sa 2 Corinthians 4 verse 17. Ano ang tingin niya sa mga problema? For our present trouble are, dahil ang tingin niya sa Diyos, malaki. And it won't last very long. Yet, they produce for us a glory that vastly outweighs, means gain, and will last forever. Ulitin ko ulit that your labor in the Lord will not in vain. G, anong ibig sabihin? Pakiclick po.
Giving ourselves to the Lord. Oh, hindi pa pala. Dahil sa dulo, kapag hindi tayo uminto, pakiclick po. 1557, victory in the name of our Lord Jesus. Ang tagumpay ay sa Panginoon pa rin. May katagumpayan sa lahat ng ating ginawa. Pakiclick nga po, that our labor will not in vain. Giving ourselves to the Lord. Pangalawa, aim to honor God. Integrity, put integrity. And then, huwag kang huminto. Dahil kailanmay hindi humihinto ang Panginoon sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, ay tanging sa Diyos lamang at wala ng iba.